Praise God. Meron pa pong upuan dito sa harap. Isa, meron pa rin po ditong isa sa harap. Ayan, raise your hand po kung meron pa pong vacant seat sa inyo pong katabi. Ayan, para po alam ng usher. Praise God. God is good. And all the time. Praise God. Pwede mo bigyan natin ng the best na kapapurihan ng Panginoon, yung palakpak po sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Meron pa pong tatlong upuan dito po. Ayan, para hindi po kayo siksikan sa likod. Praise God. Mabuti po si Lord. Amen. Thank you, Lord. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. Praise God. Welcome po sa Jesus, the Anointed One Church, Full Gospel Christian Ministry. Pwede niyo po bang batiin ang inyong mga nasa kaliwat kanan? Sabihin mo, partner! Bless ako at nandito ka ngayon. Sa kabila din, sabi mo, partner! Bless ako at nandito ka ngayon. Praise God. Grabe po si Lord. Mabuti si Lord. Amen. Praise God. Punong-puno na po tayo. Mabuti si Lord. Alam niyo po, hindi matatapos ang taon na to. Talagang bibigyan tayo ni Lord ng napakalaking lugar. Amen. Praise God. Kasi sikip na po. Thank you, Lord. So, start po tayo. Wait lang po. Praise God. So let us go with our preaching po. Thank you, Lord. In the year 2026, dineklarahan po tayo ng Panginoon ng salita pong tagumpay. Sabihin nga po natin, tagumpay! Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tagumpay ka na! Sa kabila, sabihin mo, kapatid, matagumpay ka! Amen. For year 2026, nung sinalubong po natin yung taon, first Sunday of January, binaba ni Lord that it will be a victorious year. Amen. Pumalakpak nga po yung nananampalataya na ngayong taon ay punong-puno ng tagumpay. Amen. Panghawakan po natin ito that it will be a victorious year. So, as we go in our lives, dahil tayo po ay punong-puno ng tagumpay, sino po dito ang mag-a-agree? Ayan. Some of us, mayroon po tayong mga hinahabol sa buhay natin. Amen? May mga gusto po tayong mangyari, gusto tayong ma-achieve. Many of us, ang hinahabol po natin ay success. Amen? Bilang isang magulang, ang hinahabol po natin ay magkaroon ng magandang buhay ang atin pong mga anak. Amen? Bilang young adult, ang akin pong hinahabol ngayon, talagang stability. Yung mga may trabaho, gusto natin ng success, gusto natin ng breakthrough. Yung mga may sakit, they want healing. Pero ito po ang tanong, napakasimple. In our lives, sa buhay po natin, ano po ba ang pinaka-pinepursue ng bawat isa sa atin? Ano ba ang pinupursue ng puso mo ngayon? What are you pursuing at your age right now? Marami po sa atin, we are in the young generation, the Gen Zs. Ano ba ang pinupursue ng mga Gen Zs? There are the millennials. Yan po, mga gusto na mag-asawa. Okay, o kaya po mga may asawa na, nagkakaanak na, they are the millennials, pa po. Ang dami pa, the boomers, na alagain na lang ba o nasa bahay na lang. We have many things that we pursue in life, man po ang edad natin. Amen? Pwede bang sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, ikaw, anong pinupursue mo sa buhay mo? Anong sagot ng katabi mo? Wow, praise God. Salamat po sa dalawang sumagot. Praise God. So, marami po sa atin, we really want more. Sabi nga po natin, more.
Gusto natin ang more sa buhay natin. We want more blessings, more properties, more business. Marami pang pwedeng gawin sa buhay natin. We want more. Marami po tayong pinipursue sa buhay natin. Pero alam niyo po, this is the reality. Okay? Maaari po, ang bawat isa sa atin, we are blessed. Blessed tayo, pero sometimes you are empty. Sometimes, ang dami mong blessing, ang dami maganda nangyayari sa'yo, pero deep inside in your heart, you are empty. Parang walang nangyayari. Pwedeng successful ka, ang dami mong achievement in life, pero your life is dry. Parang you don't have the drive to move forward. Okay? Pwedeng meron lahat ng pinapangarap mo. Grabe si Lord sa buhay mo. You have many answered prayers. Pero kapatid, minsan pakiramdam mo, you are empty inside. Sabihin mo sa katabi mo, partner, humanda ka. Hindi ka kilala ni pastora. Pero kakausapin ka ni Lord ngayon. Amen? In our lives, pwedeng busy ka sa ministry, busy ka sa church, pero malayo ka sa presensya ng Diyos. Madali po i-conclude, madali pong sabihin na busy ka sa ministry, busy ka sa church, or you're active in the church, pero may mga pagkakataon, wala naman kayong intimate na relasyon ng Panginoon. Gusto natin ipaalala that this year is a victorious year. Naniniwala po ba kayo? Amen. Do you agree that this is a victorious year? Amen. Matagumpay ang taon na to. Pero kapatid, let me tell you this, na ang tagumpay na ibibigay ng Panginoon for year 2026 ay hindi lamang tagumpay sa biyaya. Pero tagumpay na lahat tayo ay may relasyon at nasa presensya ng ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Come on! Ito ang tagumpay na hinahanap natin, na dapat maranasan natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi mahirap kapag wala tayo sa loob ng presensya ng Panginoon. Can I hear an amen? Tama po ba? Ang hirap po pag malayo ka sa presensya ni Lord. Why? Let me tell you this, alam niyo po, pag wala kayo sa presensya ni Lord, maari masabi niyo po, hindi ko gusto ang sarili ko kapag hiwalay ako sa presensya ng Panginoon. Bakit? Sino po dito mag-a-agree? Na kapag ikaw ay hiwalay sa presensya ng Panginoon, kung ano-anong mga bagay ang nagagawa mo. Amen? At nanahimik ang sanlibutan. Tingnan mo yung katabi mo. Okay, hindi yan yon. Okay. Pag malayo tayo sa Panginoon, nagde-decide tayo emotionally. We tend to decide on things based on our emotions. Kaya madalas nagkakamali ka. Bakit? Kasi yun yung feel ko. Hello? You're outside of the presence of God. Kapag wala ka sa presensya ng Panginoon, doon ka gumagawa ng mga palpak na desisyon. Amen? Halimbawa po, ang tagal mo nag-pray ng trabaho, Lord, I really want a job. Panginoon, ibigay mo sa akin ang trabaho na to. Talagang ipinag-pray mo. 10 taon, high school ka pa lang, nagpipray ka na, Lord, ito talaga ang gusto kong kumpanya. Ito talaga ang gusto kong trabaho. Nung makagraduate ka, binigay ni Lord yung trabaho na yon. Pero nagkaroon ng isa lang maliit na problema. At dahil hiwalay ka sa presensya ng Panginoon habang nagtatrabaho ka, automatic, your response is resignation. Kapatid, tagal mong nag-pray, bigla kang magre-resign dahil sa maliit na problema. Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi ikaw yon. Amen? When we are outside of the presence of God, doon ka gumagawa ng maling mga bagay at doon ka sumasablay. Amen? Kaya napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayong umaga para tayo ay magtagumpay. Handa na po ba ang bawat isa? Amen? Our title today is Pursuing God's Presence. Amen? Ngayong taon na to, our goal is to pursue God's presence para matanggap natin ang katagumpayan. Amen? Let this be our prayer, mga kapatid. Lord, I don't want myself like this when I'm outside of your presence. Amen? Alam niyo po, hindi lamang blessing ang pinapatungkulan ng victory o tagumpay. Hindi porket maraming blessing sa buhay mo, tagumpay ka na.
Alam niyo po, ang unang basehan ng tagumpay ay kapag may maayos na relasyon ka sa Panginoon. Amen? I pray na hindi lang po tayo dito sa lupa may tagumpay. I pray na ang hangarin po natin ay magkaroon ng tagumpay sa presensya ng Panginoon. Amen? Many of us, as the December or the bare months pass, ang dami pong nakakapagod na panahon o sitwasyon. Bakit? Sunod-sunod po yung activities, sunod-sunod yung exchange gift, sunod-sunod yung gastos. Ang dami po. It's very tiring. Yung nakaraan pong mga araw, nakaraang linggo, ang dami pong nangyayari. Pero alam mo kapatid, kapag nagpadalos ka o nagpaanod ka sa kabisihan ng buhay mo, yung bang ang feeling mo, go with the flow ka na lang, come what may, kung ano man ang mangyari sa buhay ko. Pag ikaw ay nagpaanod lang sa kabisihan mo, hindi ka pumunta o bumabalik sa presensya ng Panginoon, kapatid, nasa delikado ang kalagayan mo. Kaya importante po na nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen? So let's open our Bible in Exodus 33 verse 12 to 18. Pag-usapan po natin sa buhay ni Moses kung paano po ipinakita ng Panginoon ang glory niya sa buhay ni Moses. Babasahin po natin, halinhinan po tayo, kayo po muna, verse 12. Sabay-sabay po, 1, 2, 3, go. Verse 13, if you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Verse 14, kayo po. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. 15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Verse 16, kayo po. "17. And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name." Sabay-sabay po tayo, verse 18. Then Moses said, now, show me your glory. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa kanyang salita. Alam niyo po, napakaganda ng story po na ito. Because Moses tested the Lord kung paano siya sasamahan ng presensya ng Panginoon. At we all know na napakasarap po sa presence ni Lord. Amen? Ang sarap mag-worship, ang sarap kumanta sa Panginoon, na para bang ang dami mong, wala kang naiisip na problema when you worship the Lord. Amen? But during this setup, ito pong verse na ito, bago mangyari na kinausap ni Moses si Lord, in Exodus 33, verse 1, ito po, ang nangyari is yung Israelites, hindi sila nakapagtimpi. Habang si Moses po ay nakikipagniig sa Panginoon, kasi naghahanap po nagtatanong si Moses sa Lord what's the plan? And while he is doing that, yung pong mga Israelites sa baba, hindi po sila nakontento. Hindi sila makahintay kay Moses. Anong ginawa po nila? Gumawa po sila ng golden calf. Okay? Gumawa po sila ng golden calf, so gumawa sila ng Diyos-Diyosan na sasambahin po nila ayon sa kagustuhan nila. Okay? Imbis na pagkatiwalaan nila si Lord during those time, ang ginawa po ng mga Israelites, gumawa sila ng Diyos-Diyosan, yung calf po gawa pa sa ginto. Para sambahin nila. Habang si Moses po nakikipagtagpo sa Lord, nakikipag-usap sa Lord, ang mga tao po, during this time, nakausap ni Lord si Moses, bumaba po sila at gumawa po sila ng Diyos-Diyosan ayon sa kagustuhan nila. Are you there? Amen? Pero alam niyo po, kung titingnan natin, parang ang hirap kasi yung mga Israelites, meron ka ng Diyos na nagpo-provide sa'yo. The Lord is with you, kasama mo na, sinamahan ka na sa lahat ng bagay. Pero yung mga tao pong ito, the Israelites, ang gusto nila ay gumawa ng Diyos-Diyosan para masunod ang mga gusto nila. Makaka-relate pa rin po tayo ngayon sa pagkakataon na to. Sometimes you are trying to do things kasi gusto lang natin. Pero wala dun ang pagsama ng Panginoon. Ang nangyari po dito, sinabi pa rin ni Lord
Kung babalikan niyo po yung mga verses, sinabi pa rin ni Lord to Moses and to the Israelites, sabi niya, sige, papadalhan ko pa rin kayo ng blessing, ng provision, dadalahin ko pa rin kayo sa promised land, pero hindi ko kayo sasamahan. Ano pong bottom line? Si Lord, ang sabi niya, magpapadala siya ng anghel. May victory, may blessing, may promise, provision, restoration, pero walang presence. Grabe po yun. Why? Kasi sometimes in our lives, marami pong magagandang nangyayari. Maraming blessing, may maaaring gawin ka sa buhay mo. Minsan alam mo na mali yung ginagawa mo. Yes, magtatagumpay ka. Yes, there will be satisfaction. Pero kapatid, kahit nagawa mo na yon, kung walang presence ni Lord, you will be dry. Amen? Kaya pala po, in our lives, dapat kumilos tayo na laging nasa presensya ng Panginoon. Amen? Why? Kasi alam mo nang hindi kalooban ni Lord, halimbawa po sa trabaho, alam mo nang hindi yun kalooban ni Lord, pero dahil gusto mo, gagawin mo. Pero wala doon yung presence ni Lord. Eh ano nangyari? In your work, paikot-ikot ka na lang doon. Parang natrap ka na lang at nothing is improving in your life. Alam niyo po, ang gusto natin, makuha yung satisfaction ng puso natin. But sometimes, we are dry. Why? Dahil walang presence ni Lord sa lugar na yon. Amen? Pero alam niyo po, ang sinabi ni Moses kanina, sabi niya, Lord, kung wala yung presence mo, wag na lang. Hello. Verse 15, pakita po natin. Sabi niya, Lord, kung bibigyan mo man ako ng daan papuntang promised land, may pangako, may blessing, may provision. Pero Lord, if your presence does not go with us, do not send us. Lord, kung hindi kita kasama, wag na lang. Lord, kung wala ka doon, wag na lang. Amen? Alam niyo po, hindi na-satisfy si Moses sa blessing na walang presensya. This is what we need in life. Ang dami po nating gustong gawin sa buhay. We want satisfaction. We want stability. Gusto natin magnegosyo, magtrabaho, mag-ibang bansa. We want success. We want security. Alam niyo po, hindi masama ang lahat ng yan. That's good. Pero alam niyo po, kung wala ang presensya ng Panginoon sa pupuntahan mo, nothing is good in there. Amen? Kaya yung mga Israelites po, para din pong tayo yan eh. Ang kukulit po natin, talagang, Lord, ito kasi talaga yung gusto ko eh. And there will be a time na may mga panahon na bibigyan tayo ng Diyos ng option. This is what God wants you to do. Blessing, or do you want to receive this? Blessing without presence. Yung blessed ka, mayaman ka, stable ka, may provision ka, pero walang presence ni Lord? Or gusto mo yung may presence ka ni Lord, even it cost your comfort? Ano pong gusto ninyo? Come on. Always choose the presence of the Lord. Bakit? Let me tell you this, mga kapatid. You may have every riches here on earth. Pero pag hindi mo naranasan ang presensya ni Lord, hindi ka nakapag-worship kahit sobrang dami mo ng blessing, kapatid, hindi mo mararamdaman yung joy ng blessing na meron ka. Amen? Kaya pala hindi dapat mawalay tayo sa presensya ni Lord. Kaya ngayon po, 4 na bagay na kailangan po nating tandaan. Una po, presence first, everything follows. Sa buhay po natin, for you to receive victory, kapatid, unahin mo ang presensya ni Lord. Unahin mong pumunta sa Panginoon. Unahin mong sumamba sa Panginoon. Unahin mo si Lord. Everything follows. Amen? Bakit po? Exodus 33 verse 14, sabi ni Lord kay Moses, my presence, basahin po natin, my presence will go with you and I will give you rest. Mapapansin po natin, when the Lord replied, nauna po yung presence bago yung rest. Amen? Ang gusto ng Panginoon, bago ka magpahinga, unahin mo muna yung presence ni Lord. Amen? Minsan po kasi kapag nahihirapan tayo, Lord, wait lang, rest muna, stop muna ako sa'yo, di muna ako attend. Hello? Ang pahinga po ay bunga ng presensya ni Lord.
Amen? Kaya pala kapatid, you need to seek His presence. Pastora, paano ba isik yung presence? You worship the Lord. You exalt the Lord in your life. Itaas mo yung Panginoon sa buhay mo. Amen? Presence first then rest. Bakit? Hindi sinabi ni Lord na mag-rest ka muna bago mo maramdaman yung presence. Minsan kasi kapag nahirapan tayo, rest muna bago ang lahat. Lord, stop muna ako, pahinga muna ako bago ako maglingkod. Kapag may pinagdadaanan, minsan, stop muna po, rest muna ako, hindi muna po ako pastora. Church, in God's economy, in God's system, presence first before you rest. Amen? Kapatid, hindi mo napansin, when you worship the Lord, ang sarap po sa pakiramdam. Hindi po yun pakiramdam lang. That is the presence of God in your life. Amen? Kaya pag nag-worship ka, kahit hindi mo alam yung worship, basta nakataas ka, tos Lord, napakabuti mo, napakadakila mo. When you do that, grabe yung peace sa puso mo. Bakit? Dahil nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Amen? That's why in our lives, you need to go in the presence bago ka mamahinga. Before you rest. In the same way, pursuing God's presence means seeking Him first. Pag inuuna mo ang Panginoon, unahin mo na siya in all aspects, hindi pa po yan, in all aspects of your life. Lahat ng aspeto ng buhay mo, unahin mo ang Panginoon. Not just your time, not just your service, but also in your family. Unahin mo ang Panginoon. Amen? During our, New Year, sino po dito yung nag-pray ka muna bago ka matulog? Amen? Yung pagkatapos ng putukan, talagang nag-pray ka. Sabi mo, Lord, I bless my 2026. Bless our family. Amen? Sino po dito nag-pray? Nung bagong taon? Wow! Praise God! Why? Dahil may blessing kapag inuuna mo ang Panginoon. Amen? When you are in the presence of God, pag inuna mo ang presensya ng Panginoon, everything will follow. Amen? And when we seek God first, hindi lang pwede na puro spirit lang yung nagsisik sa Panginoon. It should be all aspect of our lives. Sa oras mo, sa umaga mo, unahin mo si Lord. Bago ang cellphone, unahin mo ang Panginoon, bago ka makipagtsikahan sa kung sino man pwede mong kausapin, unahin mo palagi si Lord. Even in your finances, unahin mo si Lord. Hello, are you there? Amen? Alam mo kapatid, ito po, haginan ko lang ng konti, pag inuna mo si Lord in your finances, everything will follow. Amen? Alam niyo po, kung hindi niyo pa nasusubukan, subukan niyo si Lord. Subukan niyo ang Panginoon. Why? Because during those time also, the Israelites gave their first fruit as an honor to the Lord. So first fruit, pahaginan ko lang po ng konti because this is part of seeking God first. First fruit connect to pursuing God's presence because they establish God as first. Kapag binibigay mo yung unang bunga mo sa Panginoon, you want to pursue God's presence as an establishment of putting God first in your life. Amen? Ano ibig sabihin, Lord? Yung unang bunga ko, ibibigay ko sa'yo. Bakit? Kasi alam niyo po, ang pinakamagandang bunga ay yung pinakauna. At ang dapat na ini-offer natin sa Panginoon ay ang pinakamainam na bunga ng pagtatrabaho mo. Amen? This is how God will bless us and manifest in our lives. Ano po nangyari? When Israel gave their first fruits, they honor God before using rest, showing trust and priority rather than convenience. Noong mga Israelites po, they give their first fruit to the Lord. Alam niyo po, ang ginawa nila nung nagbigay sila ng first fruit sa Panginoon, they give it to the Lord with full trust. Amen? Alam niyo po ba yung first fruit? Yung first fruit ay yung una pong bunga. Noong unang panahon po, during the time of the Israelites, sila po, ang kanilang mga trabaho ay mga nagtatanim, farmers, meron pong magpapastol. Yung mga nagpapastol po, halimbawa, yung unang anak po ng kanilang inaalagaang sheep, yun po ang ini-offer nila sa Panginoon. Okay? As their first fruit. At kapag binibigay po nila ito, hindi lang ito natatapos doon. They are seeking for God's presence. Na kapag ibinigay nila, pinapakita nila sa Panginoon, Lord, I'm showing my trust and priority sa'yo rather my convenience. Bakit po? Kasi minsan po, nung panahon, isa lang po, due to the Bible scholars, isa lang po minsan ang anak.
At yung isa pong yun, syempre kailangan po nila yun mabenta o kaya katayin kasi kakainin po nila yun di ba? Or pwede nila ibenta para pagkakitaan nila. Pero rather than doing that, they choose to offer it to the Lord. Bakit? Kasi pinapakita nila, Lord, may makain man kami o wala, I'm showing trust and priority to you rather than my convenience. Amen? In the same way, when we are pursuing God's presence, it means seeking Him first. Unahin mo ang Panginoon. Before your needs, before your plans, and before your security are settled. Why? Because when God is given first place in our time, attention, and resources, pag inuna mo ang Panginoon, our position to encounter Him rest where He is truly prioritized. Amen? Kapag inuna mo ang Panginoon, yung katayuan mo, like last week na tinuro ng Panginoon, pag inuna mo si Lord, hinanap mo yung presensya niya, you are positioned for victory. Amen? Pinoposisyon ka ng Panginoon sa katagumpayan mo. Kaya dapat yung 2026 mo, sisimulan mo siya ng tagumpay agad. Amen? Hindi mo siya sisimulan, ano ba yan? Problema na naman. Ano ba yan? Isipin na naman. No, sisimulan mo siya ng matinding tagumpay mo. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Amen. So, as the Lord says, Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth. Sabihin mo sa katabi mo, partner, alam kong mayaman ka. Honor the Lord. Amen. Honor the Lord with your wealth, with first fruits of all your crops. Bakit po? Kapag ibinigay mo yung unang bunga mo sa Panginoon, buong taon, pagyayamanin ng Panginoon ang unang bunga na yan. Amen? Hindi mo masabi. Bakit? First fruit, it's the best of your crops. Amen? That's why, as we go into the presence of God, as we seek God, hindi lang tayo in our words, hindi lang tayo in our actions, pero lahat ng pwedeng way, all aspects of our lives, dapat ibigay natin sa Panginoon. Amen? That's why right now, balik po tayo. Kapag nagpahinga ka nang wala ang presensya ng Panginoon, kapatid, walang wisdom na pumapasok sa'yo. You decide with your emotions. Pastora, nakapag-desisyon ako kasi ito yung nararamdaman ko. Ito yung feel ko. Ito yung sinasabi ng puso ko. Wow, MMK. Church, pag wala ka sa presensya ni Lord, maling desisyon ang nagagawa mo. Kaya sinabi ni Lord my presence will go and then the rest will follow. Hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo. Nag-iisip ka, Lord, what's my future? Lord, anong plano mo? Kapatid, dwell in the presence of our God. Amen? Unahin mo ang presensya ng Panginoon. Tayo po kasi, emotional beings po tayo Tingnan nyo nga po yung nasa kaliwat kanan ninyo. Diba? Ma-emotional po yan. Amen? Pag nagsabi ka ng joke, tatawa po yan. Okay? Pag nagsabi ka ng malungkot, iiyak po yan. Ma-emotional po tayo And sometimes, we decide based on our emotions. Kapatid, pag wala ka sa presensya ng Panginoon, puro emosyon ang padadaluyin mo sa bawat desisyon mo. That's why, ang gusto ni Lord, we decide under the presence of God. Bakit? Kapag nasa presensya ka ni Lord, ibang klase ka magdesisyon. Amen? Ibang klase ka manindigan. Ibang klase ka magsalita. Bakit? Ang presensya ni Lord po ay nagpapatunay na tayo ay nasa Kanyang kalooban. Imbis na magalit ka, you share kindness to people. Bakit? Kasi nasa kalooban ka ni Lord, nasa presence ka ni Lord. Kapag nasa presence ka ni Lord, hindi lang sa bilis ng progress ang nakikita sa buhay natin. Hindi lang sa dami ng tagumpay ang nakikita sa atin, pero nakikita sa atin mismo ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po tagumpay Hindi lang tayo sa blessing may tagumpay, pero pati sa presensya ng Panginoon may tagumpay. Amen? Psalm 16 verse 11. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, punong-puno ka ng kagalakan. Amen? Pag nasa presensya ka ng Panginoon, hindi mo aalintanain kung ano ba yung nangyayari sa paligid mo. Basta alam mo, God is in control. Amen? Nasa presensya ka ni Lord Marami po sa atin, we find stress or pagod sa araw-araw po nating pamumuhay.
Ano ba yan? Pagod ako sa trabaho. Pero alam mo kapatid, kaya ka napapagod. Kasi yung mga ginagawa mo, hindi mo ginagawa nang nasa presensya ka ni Lord. Amen? That's why we work under the presence of God. Minsan po, busy ka. At kahit busy ka, you feel empty. Sometimes, you are productive. Grabe, dami mo na-accomplish sa maghapon. Pero kahit marami kang na-accomplish, you feel restless. Walang fulfillment sa puso mo. At minsan, ang hinihingi po natin, Lord, pahingi naman ng pahinga. Pero sa totoo lang, kapatid, ang tanging kailangan mo ay presensya ng ating Diyos na buhay. Amen? Rest is not found in stopping. It is found in staying in the presence. Amen? Kapatid, kung you're tired or you're bombarded with thoughts, rest in the presence of our God. Amen? As the Lord says in Exodus 33 verse 14, sabi niya po kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. If you want rest, go back to the presence of God. Minsan gusto po natin ng bakasyon, pero kahit magbakasyon ka, restless pa din. Ang dami pong gastos. Hello. Pero kapatid, yung bakasyon na yan, kung wala ka sa presensya ng Panginoon, palagi kang pagod. Amen? If you would look on our bishop, alam niyo po, si bishop, natutuwa po ako sa kanyang buhay. Grabe po si Lord sa strength na binibigay po kay bishop. Yung atin pong tatay, si Bishop Art, ano po, if you are friends on Facebook, pag nakita niyo po yung mga flight niya, nasunod-sunod, punta po siya ng Canada, mamaya nasa Europe, nasa Hong Kong, sabi ko, ilang taon na ba si Bishop? Alam niyo po, yun pong sumakay ka ng eroplano, tama po ba? Sa Canada po, I think 12 hours. Tama po ba? 12 hours? 13 hours flight? Nakakapagod po yun. Pero alam niyo po, as Bishop testified, sabi niya, ginagawa ko kasi gusto kong kumilos or gusto kong ma-reach pa maraming tao. Sabi ko, Lord, paano nagagawa yun ni Bishop? Parang hindi po yun kaya talaga ng katawan. Pero Bishop can do that because he is doing everything in the presence of our God. Amen? Naalala ko po, kinuwento niya, sabi niya, Apo, yung flight ko, 36 hours daw po yung pinakamahaba. Ilan po yung 36 hours? One and a half day na nakasakay po siya ng eroplano. Hindi po yun straight ha, lumilipat pa po ng airport kasi Cayman Islands po yun, ilang eroplano po yung sasakay niya. Grabe po yung pagod. Pero alam niyo po, when we are doing everything in the presence of our God, wala kang pagod na mararanasan. Amen? Bakit? Kasi yung ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay kumikilos sa buhay mo, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, pumapasok ka, kapatid, gawin mo yan na nasa presensya ka ng Panginoon. Amen? Para walang kapaguran. Because it's important to pursue God's presence in the midst of our busyness. Kahit busy ka, hanapin mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Sometimes we are blinded. Especially pag may ginagawa ka, pag busy ka, ang goal mo matapos. Sana matapos na to. Sana makaraos na to. But what we need to pursue is God's presence in what we are doing. Para kahit naguhugas ka lang ng plato, grabe, parang tuwang-tuwa ka pa din na naghuhugas ng plato. Why? Because you're singing. Kumakanta ka, Lord, salamat. Ano mang maging panahon, hugas ka ng plato, ano mang maging sitwasyon, ano mang pagkakataon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Diba? Ang sarap po na kumikilos ka everyday, nagwawalis ka lang naman, tambay ka sa bahay, you're doing that, you're in the presence. Bakit? You're worshiping the Lord in your life. Whatever you are doing, you are worshiping the Lord in your life. Alam niyo po, nakakatuwa si Lord kasi this is the desire of my heart para po sa ating lahat na yung year 2026, ang goal natin, Lord, kung wala ka doon, wag mo akong dalhin doon. Amen? And when alam niyo po, ang business ko po kasi, nagpapasabay ako sa Thailand po. So every now and then, I go to Thailand. At sabi ko, Lord, is there a purpose here? Nandito ka ba? Pero alam niyo po, every time I go there, I meet many sellers, co-sellers po ng mga Pinoy. At kami po, umaabot po kami ng alauna ng madaling araw. They are sharing their life to us. Nagpapayo po ako sa kanila. I am encouraging them to build their life with the Lord. At sabi ko, Lord, grabe, may purpose pa rin pala kahit saan mo ko dinadala.
Amen? So this is us. Ito po ang buhay natin bilang anak ng Panginoon. If you are carrying the presence of God, huwag kang papayag na hindi kasali ang Panginoon sa araw-araw na ginagawa mo. Amen? Praise God. So number 2 po, don't settle for little when it comes to God's presence. Huwag kang magsettle na naranasan mo lang. Gustuhin mo dapat palagi ang presence ni Lord. Huwag kang magsettle na every Sunday mo lang nararanasan si Lord. Every Sunday ka lang nag-worship. Why? Iba yung intentional na gusto mo talaga ang presensya ni Lord. Iba ka humingi kapag may desire ka sa puso mo. Amen? Exodus 33 verse 15. Ang ganda po, kinikilig po ako dito sa sinabi ni Moses. Sabi ko, grabe talaga yung feeling, Sabi ni Moses, Lord, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Alam niyo po, yung scenario dito, sinabi ni Lord kay Moses, I will give you the promised land, dadalhin kita sa promised land, I will give you success, I will give you blessing, provision. Pero alam mo, tinanggihan ni Moses lahat ng yon. Sabi niya, Lord, kung wala ka doon, wag na lang. This is not rebellion, Hindi siya rebellion. Si Moses po, tinanggihan niya yung promised land. Tinanggihan niya yung idea ng success. Bakit? Kasi wala si Lord doon. Wala yung presence ni Lord. Amen? Sometimes we want the idea of success over the presence of God. Pero this 2026, baguhin po natin ang mindset natin. Whatever we are facing, maganda o hindi maganda, pagdaanan natin ang mahalaga, nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Amen? Mas gusto natin po minsan yung achievement over the presence Pero sinabi ni Lord kay Moses, sabi niya, magpapadala pa rin ako ng anghel, magpapadala ako ng miracle, ng victory, pero wala yung presence ko. There is a choice. Pero si Moses, ito po yung puso niya Sabi niya, Lord, di ako papayag kung wala ka, wag na lang. Ang sarap po sabihin nun, na Lord, kung wala ka sa lugar na yon, wag mo na akong dalhin doon. Lord, kung wala ka sa trabaho na yon, hindi mo ako magagamit doon, wag na lang. Lord, kung itong negosyo na to ay para sa'yo, at hindi ako mapapalayo sa presensya mo, Lord, tutuloy ako. Amen? Let this be our mantra in 2026. Lord, kung wala ka din lang, wag na lang. Sabihin nga po nating lahat, Lord, kung wala ka din lang, wag na lang. Amen? There is a choice. Pero si Moses po, hindi niya tiningnan yung success. Ang tiningnan niya ay yung presence. Sa mga bagay po na ino-offer sa atin ng mundo, probably kukunin mo yan kahit wala dyan ang presensya ni Lord. Ang mahalaga, nakuha mo. Sometimes you choose to compromise your relationship with the Lord para lang sa success. Pero let me ask you this, church. Ano ba talaga ang goal mo sa buhay? Ano ba talaga ang pinupursue mo sa buhay? Is it the presence of the Lord or is it the idea of success? I pray that we want the presence of God. Amen? Nagustuhin natin lagi yung presensya ng Panginoon. Bakit po? Ang tunay na maturity sa pananampalataya or in faith ay kapag lagi mong mas gusto ay si Lord ang kumilos o si Lord ang kasama mo na kumilos. Amen? Psalm 73 verse 25, Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Ang ganda po, no? Sinabi po yan ni David. Sabi niya, Whom have I in heaven but you, Lord? Ikaw lang ang meron ako. At yain ang wala yung kahit ano dyan sa mundo. Basta, Lord, meron akong ikaw. Amen? Lord, I have you. Kaya pala, kapatid, the moment Jesus died on the cross, there is already victory in you. May tagumpay ka na. Hindi ka pa pinapanganak, matagumpay ka na. Amen? Because God is in you. Kaya dapat, let this be our heart. Lord, kung wala din naman ikaw sa ginagawa ko, Lord, wag na lang. And let us desire God's presence. Dapat, Lord, may uhaw ka Yung talagang gutom na gutom. Lord, I really want your presence. I want to worship you. Not na in your everyday living, gusto mo laging kumakanta para sa Panginoon.
Amen? Kahit pasilangan na ang boses mo, kahit pakanluran na ang boses mo, wala eh. Nasa presence ka, you want to exalt Jesus in your life. Amen? That's why God is teaching us today, presence first. Unahin mo yung presensya ng Panginoon and all will follow. Everything will follow. Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Lahat. Amen? Church, when we seek God first, kasama ang presensya ni Lord. We are too consumed po eh. Alam nyo po, minsan doon tayo nakatingin sa dulo. All these things, wow, ganda, shall be given to you as well. Pero alam nyo po, sinimulan siya ng but. Pero, may panalangin ka, pero, unahin mo ko. Sabi ni Lord, unahin mo ko. Unahin mo ang kingdom ko. Unahin mo ang righteousness ko. Why? Because in the presence of God, there is Christ-likeness. Kapag inuuna mo ang Panginoon, lalong lumilitaw sa'yo yung bunga ng Panginoon. Bakit po? Buksan po natin. Nasaan na po ba? Sinabi ni Lord, magpapadala siya ng mga anghel. Magpapadala siya ng miracles, pero wala siya doon. Kaya that is our choice. So balikan po natin. We desire God's presence. Dapat may uhaw, dapat may gutom. At minsan, we want open opportunities. In the presence of God, we want open. Lord, bigyan mo ka ng opportunity. Pero hindi natin alam, pagbukas ni Lord ng pinto, sino ba ang kasama natin sa opportunity na yun? Amen? Sino ba ang kasama mo? Hindi yun eh, kundi sa kung ano. Pero dapat kapatid, ang tanungan, ang basehan, ay sino ang kasama mo in that opportunity. And today, let us make a decision. Lord, ayoko ng higit kung ang kapalit naman ay wala ka. Amen? Lord, ayoko ng success. Ayoko ng victory kung wala ka doon. Lord, ayoko ng maraming kayamanan kung wala ka naman sa yaman na yon. Amen? Ito pong masakit for the people today. They have the position, they have the wealth, but sometimes they are empty. Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi ikaw yon. Amen? Because they are not in the presence. Kaya sila dry, kaya sila empty, they are not in the presence. Church, you have not truly matured in faith until God Himself is your greatest desire. Kapag everyday ang hinahanap mo na lang ay si Lord, ang hinahanap mo ay presence ni Lord, ang hinahanap mo ay makatagpo mo ang Panginoon, ano yung pwede niyang gawin pa sa buhay mo, you have already matured your faith. At pag matured na ang faith mo, ano man ang mangyari sa buhay mo kapatid, hindi ka matitinag. Amen? Minsan, alam niyo po sometimes, konting goosebumps ng praise and worship, para bang ramdam na ramdam mo na yung presence, okay ka na. No, sabi po doon, don't settle for less. Sometimes we are hero on Sundays, but zero on Mondays to Saturdays. Sunday talagang all-out worship ka kay Lord, but pagdating ng Monday hanggang Saturday, balik ka na ulit sa dati mong buhay. Come on. Minsan panalo ka ng linggo. Okay, worship the Lord, talagang all-out ka. Pero talo ka ng mga sumusunod na araw. Bakit? Nalimutan mo na ang presence ni Lord. Okay lang, pastora, magsusorry na lang ako ulit. Sometimes po, we won on Sundays. Pero pagdating po ng mga sunod na araw, bumabalik na ulit yung dating ikaw. Church, kapag hindi mo sinisik si Lord araw-araw, talo ka. Come on. Kaya dapat, this 2026, let us pursue the presence of God in our lives. Dapat may ginagawa ka. Sabihin mo sa tatlong katabi mo, partner, dapat may ginagawa ka. Amen. Dapat may ginagawa ka. So when we desire for God's presence, never settle for less. Sabihin po natin, never settle for less. Amen? Kapag napuno ka ngayon, hanapin mo ulit bukas. Lord, gusto ko pa. Pag pinagpala ka ngayon ni Lord, because you are in the presence, bukas sabihin mo, Lord, gusto ko pa.
Amen? Lord, gusto ko pa maranasan yung presensya mo. Lord, punuin mo pa ako. Why? Because when you are in the presence of God, maraming pwedeng ipakita ang Panginoon sa'yo. Amen? Yung mga bagay na hindi pa nakikita ng iba, sa'yo unang gagawin ng Panginoon. Amen? That's why this year, 2026, sabihin natin, Lord, I want to pursue you. Panginoon, ikaw ang gusto kong unahin. Ikaw ang gusto kong i-desire. Yung presence mo yung una kong gusto maranasan. Why? Number 3, when we desire God, God's presence is what makes us different. Sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka. Sa kabila, sabihin mo, kakaiba ka talaga. Parang yung iba po may galit. Kakaiba ka talaga. Kapatid, kakaiba ka. Bakit? Because you carry the presence of God in you. You make a difference. Dala-dala mo ang presensya ng Panginoon. In our generation, alam niyo po, sa generation na to, ang bilis ma-judge ng tao. Mag-post ka lang sa TikTok, ang bilis ka ng ayawan ng mga tao, basta negative yung ginawa mo. Tama po ba? Ang bilis mo mabash, ang bilis mo ma-hate. But church, that is not our calling. Our calling is to be the salt and light of the world. Ang pagkakatawag sa atin ni Lord, ikaw ang maging liwanag. Sabihin mo sa katabi mo, liwanag ka. Amen? And dahil liwanag ka, because you are the light, let this be in our mind. Sabi po, we are called to be the light, not to be liked. Ano po ibig sabihin nun? Pastor, ano sabihin niya? Bawal akong gustuhin? No. As you go with TikTok, alam niyo po sa TikTok, sa padami ng likes, sa padami ng followers, sa padami po na nakakakilala sa'yo. Amen? Tama po ba? Ganun po ngayon eh. Pag 100K na yung likes mo, 100K na yung followers mo, you're already called as a content creator. Wow, sikat ka na. Trabaho na yon. Pero kapatid, as we go into the presence of God, we are called to be the light. Tinawag ka para maging kakaiba. To make a difference in this generation. Hindi pwede na nakikisabay ka kung ano yung nangyayari din sa mundo. Hello? When light, dahil ikaw ang liwanag, because God gave you or you are the light that God declares. Sabi niya, when light steps into darkness, alam niyo po ba, pag pumasok ka sa isang lugar, when light steps into darkness, na-offend po yung kadiliman and that what makes you different. Amen? Hindi mo napapansin? Alam niyo po, naalala ko nung college, nung naalaman po nila, I'm a youth pastor nung college. Sa dorm po namin, 86 po kami na nagre-review in one building. Ano po kami noon? Bawal po kaming lumabas ng bahay. Kain, tulog, review, doon po kami. Magkakasama po kami 86. And doon nalaman po nila na pastor po ako. Noon po yung mga kabarkada ko, grabe po talaga silang magmurahan sa harap ko po. At ako po, wala po akong problema doon because that's them. Pero nung nalaman po nila yon, alam niyo po, nung mga panahon na yun talaga parang nahihiya na sila. Sorry, pastora. Binibiro na akong ganon. But kidding aside, it's okay. Bakit? We are called to be the light, not to be liked. Amen? Hindi pwede na dahil nagmumurahan din sila sa harap mo, ay makikimura ka na din. Amen? Because we need to make a difference. Because you carry the presence of God. Sabihin mo sa katabi mo, partner, nasa iyo ang presensya ni Lord. Kaya dapat kakaiba ka. Amen? Exodus 33 verse 16. Sabi ni Moses, how will anyone know that you are pleased with me? Lord, paano malalaman ng sangkatauhan na natutuwa ka sa akin kung hindi mo ako sasamahan? Sabi po ni Moses, what else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Lord, kung hindi mo ako sasamahan, ano ang pinagkaiba ko sa mga tao na hindi ka kilala? Come on. Lord, paano mo kami masiseparate? Paano ko isi-separate yung sarili ko kung wala naman sa akin ang presensya mo? Ano pa? Ano pa ang pinagkaiba natin kung araw-araw wala po sa atin ang presence ni Lord? Kapatid, wala kang pinagkaiba sa kapitbahay mo. Come on.
Kaya dapat kapatid, hindi sinabi, alam niyo po, when reading this, hindi sinabi ni Moses na, Lord, bigyan mo ako ng victory, bigyan mo ako ng miracle. Pero sabi niya, Lord, let your presence be with me. Amen? Ayaw niyang makita na, Lord, parang wala naman kaming pinagkaiba nung kapitbahay ko na hindi kakilala kung wala sa akin ang presensya mo. Amen? Successful ako, Lord, pero kung wala naman sa akin yung presensya mo, Lord, anong pinagkaiba namin? We need to set our identity as a son of God. Taas nga po ang naniniwalang anak siya ni Lord. Amen. You should be proud. Anak ka ni Lord. Pero hindi nakabase, ang anak ng Diyos, hindi ka nakabase sa ginagawa mo. Pero nakabase ka kung sino ang kasama mo na ginagawa ito. Amen? I pray na dala-dala po natin palagi ang presensya ng Panginoon to make a difference. Amen? Why? Because when we serve, we carry God's presence. Sa paglilingkod mo, kasama mo lagi ang presensya ni Lord. Di mo alam, every Christmas party nyo, ikaw lagi nagpipray. Why? Because God's presence is in you. Amen? May sumamalang na lasa sa tropahan ninyo, ikaw agad, biniro ka pa na mag-pray, pero they mean it. Why? Because God's presence is in you. Nasa iyo ang presensya ni Lord. That's why, kung nasa iyo ang presensya ng Panginoon with not our own strength, not our own talent, ang lakas mong maging kind kapag nasa iyo ang presence ni Lord. Lumalabas ang fruit of the Holy Spirit. Yung kahit na may ginagawa na sa'yo, punong-puno ka na. Pero dahil nasa iyo ang presence ni Lord, ang response mo pa rin ay kindness. Amen? When we step out of the presence, ang bilis mo magdesisyon. Kahit yung mga salita na lumalabas sa bibig mo, minsan hindi nakalooban ni Lord. That's why we need to stay in the presence. 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory. Sa patindi ng glory ng Panginoon sa buhay mo, sa patindi din ng pwedeng baguhin ng Panginoon sa sarili mo. Amen? No one can change a person. Alam niyo po, kahit magulang po kayo, you cannot change your son and daughter. Only God can change us. Amen? At paano ka mababago, kapatid? How are you gonna be changed from glory to glory? The more na hinahanap mo ang Panginoon, the more na sinisik mo ang presence niya, kaya kanyang baguhin araw-araw. Amen? Kaya sa mundo po natin ngayon, ang dali po mangopya ng skills. Meron na pong AI, ChatGPT. Okay, sabi nga po ni meron po tayo member, IT po siya sa Cebu Pacific. Sabi niya, Pastor, alam niyo po, ang hirap na po ngayon mag-start ng trabaho ng mga IT. Bakit? Ang bilis nang gawin ni ChatGPT. Ang bilis niya pong gawin eh. Okay? So pag nag-hire daw sila, dapat daw yung hindi alam ni ChatGPT. Parang ang hirap po nun. So ibig sabihin, in our world, ang bilis po mangopya. Tama ba? Ang bilis gayahin. Pero alam mo kapatid, may isang bagay na hindi kayang makopya sa'yo. Tanungin niyo po kung ano. Ito ay ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kailanman hindi yan makokopya ni ChatGPT. What makes you different is what you carry. Kung ano yung dala-dala mo, sama ng loob, problema, kapatid, it will manifest in your life. Pag puro yun ang dala mo, I promise, umaga pa lang galit ka na. Tama po ba? Una pa lang, talagang mainit na ulo mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Why? Because you're carrying guilt. What makes you different is what you carry. You can build programs without God. Alam niyo po, daling gumawa ng program without God. You can grow numbers. Pwede pong dumami ang tao dito without God. Sabihin niyo lang, maraming free. Trip to Boracay, trip to Palawan. Alam niyo po, dagsaan yan. But you cannot carry the glory of God without His presence. Amen? Sa buhay po natin, ang madidistinguish sa atin ay hindi yung title natin. Kung ano man na natapos natin, engineer, pastor, senior pastor, doctor, ano pa. Pero alam mo kapatid, ang titingnan ng Panginoon ay yung intimacy na nabuo mo sa Kanya. Amen? The way we interact with people ay kung paano ka mag-respond sa Panginoon. Kaya sa patindi ng relasyon mo kay Lord, sa patindi din ng kindness sa buhay mo.
sa patindi ng peace sa buhay mo. Because we carry God's presence. What sets us apart is not how loud we are, but how close we are to God. What sets you apart to the world? Ano yung naghihiwalay sa'yo sa mundo? It's how you give your relationship to the Lord. Hindi yung kung gaano ka ka-loud. Alam niyo po, ang dali ngayon eh. Ang dali ngayon mag-post. Pag nag-post ka ng isang verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Thank you, Lord. Alam niyo po, ang daming pwede mag-heart, share, comment, subscribe. Ang daming pwedeng mag-share. Lalo na po kapag binoost mo yan, gumastos ka lang 1,000, dami pong pwedeng mag-like and share. You're loud. Marami pong makakakita. Grabe naman, blessed tong taon to. Pero alam mo, sometimes we do that, but deep inside we are empty. You're dry. The Lord wants to remind us na yung paglapit sa Panginoon, hindi yan kung paano mo inilalakas in your social media on how close you are to God. That's good, dahil you're proclaiming God in your platforms. Pero alam mo kapatid, ang pinakamaganda na gawin natin ay kung paano mo mas pag-iigtingin ang relasyon na nabuo mo sa Panginoon. Amen? Hindi lahat ng maingay may saysay. But what makes us different is what we carry. We carry the presence of God. Tayo po dapat ang magkaroon ng desire na palalimin ang pursuit sa Panginoon. Why? I will end in this, number 4. The deeper the desire, the deeper the pursuit, the deeper the revelation. The more na ginugusto mo si Lord, the more na hinahanap mo ang Panginoon, the more na maraming bagay ang pwede pang ipakita sa'yo ng Panginoon. Church, have you ever come into a point na talagang kinikilala mo si Lord? Lord, sige nga, subukan kita. Example on your tithes. Sige nga, Lord, subukan kita. Mag-tithes ako ngayon. Tapos nakita mo, nag-tithes ka. You're very honest, Lord, I give you my tithes. Tapos pagbalik, 10 times. Grabe, Lord, yun ka pala. Sinubukan ko lang eh, pero Lord, grabe ka. Exodus 33 verse 17. The Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked. Sabi niya, Moses, gagawin ko kung ano yung hinihingi mo. Dahil ang hinanap mo ay ang presensya ko. Because I am pleased with you and I know you by name. Antindi po ni Moses. Sabi ni Moses, alam niya po, kung ako magta-translate nung sinabi ni Moses, you can have anything in this world, pero sa akin si Jesus. Sabi ni Moses. Ang lalim po ng pursuit niya sa Lord, ang lalim ng desire niya sa Lord. May revelation pa din naman, pero wala si Lord. May ibababa pa din naman sa'yo si Lord, pero wala dun yung presence. Church, this 2026, let it be the presence of God first because everything will follow. Amen? At ito po, napakaganda, verse 18. Then Moses said, now, show me your glory. Alam niyo po, sabi ko, Lord, ba't ang tipid ni Moses? Ba't yun lang yung sinabi niya? Lord, show me your glory. Pero, ang tindi pala po ng salitang to. The way he expressed it to the Lord, hindi siya nagsettle sa maliit. Sabi ni Lord, di ba? I will do the very thing you ask. Ano sinabi mo? Anong hiningi mo, yun ang gagawin ko. Hindi na timpi si Moses doon. Sabi niya, Lord, show me your glory. Ipakita mo sa akin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Ipakita mo sa akin, Panginoon, ang katindihan mo sa buhay ko. Sabi niya, Lord, show me your glory. At para masabi mo to sa Panginoon, it takes so much familiarity to request to the Lord. Sobrang dikit kayo ni Lord para masabi mo to sa Kanya. Lord, gagawin mo yung nire-request ko, sasamahan mo pa ako. Hindi natapos po si Moses doon. Si Moses, hindi siya nakontento sa experience lang. Ang gusto ni Moses, may revelation. Amen? Hindi siya nakontento sa kung ano yung na-experience niya. Sabi niya, Lord, gusto ko pa. And let we have this kind of spirit for year 2026. Naranasan kita ngayon, Lord.
Pero hayaan mo na sa mga susunod na araw, mas maranasan ko pa ang kadakilaan mo sa buhay ko. Amen? Church, never settle for less. Ang glory ng Diyos, pinapakita niya sa mga taong gusto ng presensya niya. That's why today I encourage you, seek for the presence of God. Why? Jeremiah 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Alam niyo po, this is the bonus. Sinabi na ni Lord kung anong gagawin. Seek me, find me with all your heart. Alam mo kung nasa iyo ang presence ni Lord, ang sarap magbasa ng Bible. Hindi siya boring, hindi siya nakakaantok. Bakit? Kasi naiintindihan mo yung bawat salita. Yun pa lamang pong pagbukas mo ng Bible, in the beginning. Grabe, Lord, simula pa lang sinamahan mo na ako. Lord, simula pa lang may plano ka na. The word of the Lord makes sense in your life if you are in the presence. Bakit? Kasi buhay sa'yo ang salita ng Diyos. Naiintindihan mo. Ibig sabihin, you have that intimacy with the Lord. Mas nakikilala mo ang Panginoon the more you seek God in your life. Now, if you want to know Him more, we have to pursue Him ng buong puso. Church, magkakaiba po tayo ng journey. Magkakaiba tayo ng pinagdaanan sa buhay. Magkakaiba po tayo ng pinagmulan. Pero kapatid, may level ni Lord na hindi pa tayo nararanasan depending on how deep we pursue our God. Amen? Depending on how far we pursue God. And I pray na hindi po tayo masatisfy sa service level of Christianity. Na okay na yung every Sunday na nag-worship ka kay Lord. Okay na yung may ministry ka. I pray that we don't settle for that. Hindi tayo magsasettle na nakakapunta lang tayo dito every Sunday. Kasi nga, there's more to God than attending on Sundays. May kaya pang gawin si Lord kaysa yung every Sunday ka lang present. Why not be part of a life group? Be part of the get-in gatherings. Ang lalim ng glory ng Panginoon at ang nakakaranas lang nun ay ang mga taong uhaw sa Kanya. Lord, I won't settle for less. Okay na nagsiserve ka minsan, week in, week out, pero walang presence ni Lord. Being busy inside the church does not mean you are intimate with God. In the pursuit of His presence, individual po yan, intentional, and personal. Hindi mo mahahanap ang glory ni Lord kapag hindi mo hinahabol ang presensya niya. Amen? Even on Sundays, kapag nandito ka and you worship God, and you do not allow yourself to really worship Him, naiya ka magtaas ng kamay, naiya kang kumanta, naiya kang express kay Lord yung papuri mo, I tell you, yun din lang ang level ng mararanasan mo. Kahit nakita mo lahat talagang nag-worship na, tapos ikaw, you are trying to hold back, ayaw mong kumilos kasi iniisip mo, baka may makakita sa akin, mabuli ako. Church, the level on how you pursue God is the level on how you are gonna experience God. Amen? Glory is revealed to those who refuse to stop pursuing God. Alam niyo po, yung kadakilaan ng Panginoon, nakikita yan kapag hindi ka tumitigil na hanapin ang presensya ni Lord. Na Lord, hindi ako magsisettle dito. Dahil dito ko nararanasan ang kapangyarihan mo. Lord, bukas gusto ko pa. Amen? Gusto natin ng revival, ayaw natin mag-worship. Gusto natin magbago ang spiritual life, pero ayaw natin kumilos. Gusto natin magbago this 2026, pero hindi ka nagde-devotion. Kapatid, this is the time to pursue God's presence in your life. Tatayo po tayong lahat ngayong oras na to. Gagawa ka ngayon ng intentional move to the Lord to worship Him. Kahit na may kahit pa. Gagawin mo hindi lang dahil pinangako ni Lord that all these things will be added to you. Pero dahil you are pursuing, dahil gusto mong maranasan ang presensya ni Lord. Huwag mong tanggapin ang blessing kung hindi mo mararanasan ang presensya niya. Why? Because you will be just dry. You will not enjoy that, kapatid. That's why kung nararanasan mo ngayon ang presensya ni Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko pa. Gusto ko pang maranasan ka. Mga kapatid, let's not settle for less. And let's go for more of God's presence.
Let this be our mantra. Lord, ayokong kumilos kung wala ka. Amen. Right now, as we worship God, I pray na ikaw lang at ang Panginoon. In this place right now, I pray that you yourself are alone in front of the Lord, worshiping God and seeking His presence. Dahil napakasarap mamalagi sa presensya ng Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan mo, success o may problema, when you are in the presence, your heart is at peace in the Lord. Come on, as we worship God. Where can I go from your spirit? Where can I hide from your face? Everywhere that I go, you're always there. Your hand upholds and protects me, leading my path every day. Everywhere that I go, you're always there. You made a way for your spirit, dwell in this place. You draw me close, now I see you face to face. Your presence, oh, in your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence, oh, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding. Come on, worship God, seek His presence. Presence, Lord, in your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence, Lord, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding me. Presence, oh, in your presence. Come on, be in the presence of I God. seek your dwelling. Seek God in your life Hold on today. to your Panginoon, ilagay mo kami sa presensya mo ngayong oras. presence. Oh, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding me. Your presence. Come on, this morning, as we sing this song, let your heart pour out to the Lord. Kapatid, huwag mong pigilan ang pagtaas ng kamay. Huwag mong pigilan ang pagkanta sa Panginoon. At hayaan mo na ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Let your spirit worship God. And let you seek the presence of the Lord. Because when you seek His presence, everything will follow. Come on, sing to the Lord. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, come like a Come on, seek God. rushing wind. Hingin mo ang Panginoon, hingin mo ang presensya niya sa buhay mo. Holy Spirit, I declare that God fill will me up saturate your once whole being. again.
hold on to your embrace, your presence, Lord, in your presence, I worship your majesty. Your love has surrounded me. I worship your majesty. Your love has surrounded me. Your presence. Oh, your presence, Lord. Oh, hallelujah. God, I declare, let your presence saturate the lives of every people in this place. Panginoon, hayaan mo na sa bawat araw ng taong 2026, palagi naming hanapin ang presensya mo, O God. Lord, let we continually seek for your presence. Lord, let us not settle for less. Huwag mong hayaan na tuwing Sunday lang kami sumasamba at nagpupuri sa'yo. Lord, I pray that every day of our lives, we will seek for more and more of your presence, O God. And Lord, I declare that in the year 2026, this will be our mantra. Na Panginoon, hindi kami kikilos nang wala ka. Lord, kung dadalahin mo kami doon, pero wala ka, Lord, wag na lang. Lord, kung may pupuntahan kami, pero wala ang presensya mo, Lord, wag na lang. Lord, if there will be opportunity, pero wala ang presensya mo, Panginoon, wag na lang. Lord, be with us as we go through to our lives. Hayaan mo na palalimin mo ang relasyon ng bawat isa sa iyo. The seeking, the dwelling, and the pursuit, Panginoon, na ginagawa namin. Hayaan mo, let there be a deepened seeking into you, O God. Palalimin mo pa ito. And Lord, as we lift our praises, our worship, patuloy mong iparana sa bawat isa na tanging sa presensya mo lamang kami makakahanap ng totoong kapahingahan. The peace that passes all understanding. Salamat, Panginoon. And I pray that we will continually seek the presence of our God in the whole 2026. Hindi na sa pag-aalingan, hindi na sa pagandahan, pero sa paalaliman na ng relasyon sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon. We love you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Bago po tayo umupo, kumamay po kayo ng 3 tao. Sabihin mo sa kanila, seek the Lord.